Wrong. 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 Puro mali lahat. Ito na ba ang pinakamagandang proposal na magagawa ninyo? Pagalit na sabi ni Miguel sa meeting kasama ang mga manager ng kumpanya. I'm so sorry, sir. I-revise na lang po namin yung mga mali. Parface? Hindi na magagawa ng revise ito. Ulitin nyo ito simula umpisa. Hindi ko kayo sinasahudan para lang dito. Next week na ang deadline yan kaya walang uuwi hanggat hindi natatapos yan. Do you understand? Yes, sir. Sagot naman ng mga manager bago padabog na lumabas sa meeting room si Miguel. Akala ko masaya maging manager. Hindi pala. Nakakabagot pa yung boss namin dahil sobrang selan niya. Kakairita. Sabi ni Kisaya kay Joyce habang kausap niya ito sa telepono. Ganyan talaga, girl. Tiis-tiis lang. At least, lumaki ang sahod mo, di ba? Diyos ko, kulang pa ang pagpapagamot na sasahurin ko ng buong buwan. Mukhang hindi na naman tayo makakapagkita ng matagal dahil sa pesteng proposal na ito. Sagot niya kay Joyce bago magbuntong hininga. True ka, John. Hayaan mo. Pagkatapos mo dyan sa trabaho mo, nagsasaya tayo. Tsaka, maganda na din to para makapag-focus tayo sa trabaho natin. You know my dad, walang awa sa sariling anak. Pinagtatrabaho niya ako sa kumpanya. At hindi lang basta-basta trabaho. Talagang pinadanas niya sa akin, sumula baba hanggang pataas. Pagod na ako. Gusto ko nang humimlay. Hoy, at least ikaw, sure na ang future mo. Ako, mukhang kakasaba ko pa lang sa pagiging manager maliligwat na agad ako. Hayaan mo, pag dumating man ang araw na maliligwak ka, ay sasaluhin kita. Gagawin agad kitang supervisor dito sa kumpanya pag ako na ang may hawak nito. Ay, ang bait mo talaga, friend. Pero, no thanks. Baka kung ano ang kabalastugan na magagawa natin sa kumpanya ninyo. Kung sa bagay. Anyway, I gotta go dahil marami pa akong aayusin dito. Ingat ka dyan, friend. And see you when I see you. Bye! Bye. Huling sagot niya bago niya ibaba ang tawag. Pagkatapos sila mag-usap magkaibigan ay dumiretso na si Kisaya sa cafeteria upang bumili ng makakain bago bumalik sa trabaho. Hays, kailan pa kaya matatapos ang proposal na to? Parang kukunin na naman ako ni San Pedro pagkatapos ko dito Ganoon talaga pag Hell Week. Walang magawa. Ako nga, parang tatanda ng dalaga Hay buhay. Reklamo niya bago magpakawala ng isang malakas na hangin. Kamusta naman kaya ang newly elected na research manager? Banggit nito kay Kisaya, kaya na sa kanya na ang tingin ng mga kasama niya. Pwede bang bumalik na lang ulit sa normal na empleyado? Kaya ko pa naman yung sahod doon, kesa dito, nalabanan ng kaluluwa. Alam mo, true ka dyan. Nakakainggit lang na alas 5 uuwi na sila. Habang tayo, heto, alas 10 ng gabi nakikipagpatintero pa rin sa anto. Ay, nakakaloka. Hindi ba pwedeng matulog kahit saglit? Inaantok na din talaga ako Tara, kahit saglit lang. Sabi niya bago tinignan ng isa't isa na animoy nag-uusap sa isip bago sabay-sabay na umidlip. Bang! Naalipungatan ang mga natutulog na mga manager dahil sa isang malakas sa pagkalabog nang narinig nila. Kaya napatingin sila sa pinto at nakasalubong nila ang isang pares na nanglilisik na mga mata. At talagang nakuha niyo pang matulog sa kalagitnaan ng trabaho, ha? Ako na boss nyo ni kalahating minuto ay hindi ko man lang nakuhang ipikit ang mga mata ko. Tapos kayo? My God! Galit itong sabi sa mga empleyado niya. We're very sorry, sir. Pangako, hindi na po mauulit. Nakayukong pagpapaumanhin ito sa boss sila na galit pa rin hanggang ngayon. Hindi na talaga mauulit. Dahil dyan sa pagsuway niyo sa utos ko, binibigyan ko na lang kayo hanggang mamayang gabi para tapusin ang mga proposal ninyo.
Nagkakaintindihan pa tayo? Rinig sa buong silid na sigaw nito. Yes, sir. Nangangatal na sagot pa ng mga manager ng kumpanya. Ang kaninang inaantok na mga manager ay biglang nawalan ng antok at tila sinaniban ng kasipagan dahil walang kahit anong tunog ang maririnig sa buong opisina nila. Lumipas na ang tanghali, ngunit hindi man lang nakaramdam ng gutom ang lahat at abala sa sarili-sarili nila mga computer. At least natapos din, sabi niya bago nag-unat sa kanyang kinaupuan. 8:00 na ng gabi at ngayon lamang may natapos sa kanila. Kayo, patapos na din ba kayo? Sabi niya habang naglilibot-libot pa sa mga kasama niya. Yap, malapit na ninto. Goal na lang, tapos good to go na. Pag ito rejected pa, hay naku na lang talaga. Bago niya in-enter ang huling salita sa computer niya at nag-unat-unat din kagaya ng kanyang katrabaho. Done! Ang sakit na ng likod ko, grabe! Nakisabay na din siya sa pag-uunat kagaya ng mga katrabaho niya. Welcome to the real world. Saad ng isa pang manager. Mabuti pa kumain na muna tayo dahil wala pa tayong nakakain simula kanina. Kumukulo na din ang sikmura ko. Habang kumakain ang magkakatrabaho sa cafeteria, ay biglang may tumawag kay Kisaya. Pagtingin niya sa caller ay as usual, ang friend niyang si Joyce. Hi sa friend ko, super pretty and super bait! Kamusta? Masayang bati nito kay Kisaya, kaya wala namang nagawa si Kisaya kundi irapan ng kaibigan niya na parang nakikita nito dahil alam niya na agad ang pake nito. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Ano na naman ang kailangan mo? Kilala ko na bawat ikot ang bituka mo, kaya alam kong may kailangan ka na naman. Kilalang ko lang naman talaga ako, friend. I love you na agad. Hay, so ano nga yun? Diba you know that my father naman, he wants me to get married na? Of course. Kilalang kilala ko na siya. O tapos, anong connect na naman sa akin? Tanong ni Kasaya kahit alam niya na ang kasunod nito. Kasi, he wants me to go to a blind date na naman. Super busy na nga tapos, sisingitan naman siya. Okay, edi ingat ka. Bago niya sana patayin ang tawag ngunit hindi talaga sumuko si Joyce sa pangungulit sa kanya. 50K bes. 50K. Please, help me. Pakiusap nito sa kaibigan na ngayon ay nag-iisip na. Sorry, Bes. Pero hindi mo ako makukuha sa pagganyan-ganyan mo. Tama na yung ginawa ko na once or thrice. Ewan. Basta, ekis na ako. You know you can do this to me, Bes. I bet 100K. Pass or play? 100K? Medyo napalakas sa sigaw niya. Kaya napatingin sa kanya ang mga katrabaho niya na siya namang ipinagpaumanhin niya. I'm so sorry, Bes. Pero hindi ako susuko. Pag pumayag ka, bukas sa bukas ay matatanggap mo na agad sa bangko mo ang pera. So, pass or play? Teka lang naman, saan ba yan tsaka kailan? Sa Makalawa, sa may East Avenue sa may sikat na restaurant doon. Don't worry, sagot ko na lahat ng mga susuotin mo. All you have to do is to act like me. Tapos katulad ng dati ay gumawa ka ng kababuyan para ma-turn off sila sa'yo. Simple as that, diba? So, deal or no deal? Alam mo talaga kung paano ako kunin no? Mahirap kumita ng 100K ngayon. Tsaka buti na lang, tapos ko na ang proposal ko. Kaya, sige, deal. Kinakabahan man ay alam niyang may mas paggagamitan pa siya sa 100K na matatanggap niya. Yes! Thank you my best friend na maganda. Bukas punta ka dito sa kondo para maayos natin ang susuotin mo, okay? Oo na, bye. At magre-report na kami mamay sa boss namin. Paalam nito sa kaibigan bago ibaba ang telepono at pinagpatuloy ang pagkain. Sino yung kausap mo? Ba't parang balisang-balisa ka naman dyan? Oo nga,
Para kang nakakita ng multo? Anyari, te? Wala. May iniisip lang. Good evening. Pinapatawag na po kayo ni Sir sa taas. Let's start the meeting in a few minutes. Thank you. Susunod na lang kami. Sabi ni Kesaya bago na unang umalis si Ivan. Grabe, ang gwapo talaga ni Ivan, no? Manang-mana sa boss niya. True ka dyan, pero mukhang seryoso masyado sa buhay. Katulad din ng boss niya. Alam nyo, mag-ready na tayo para sa presentation. Kung ayaw ninyong mabira na naman ni Sir. Diyos ko. Pagkatapos ng pag-uusap ng tatlo ay sabay-sabay na nga silang umakyat sa meeting room para sa kanilang presentation. This is much better kaysa doon sa ginawa niyo last time. See? Kaya niyo naman palang i-improve ang gawa niyo. Bakit kailangan pagalitan pa kayo? Anyway, you may go. I have some errands to make. Goodbye. Pagkatapos siya mag-comment sa mga reporter ay agad naman siyang umalis para sa isang meeting pa na pumputahan niya. Hay nako, nakaka-drain. Buti naman at nagustuhan na ni boss ang proposal natin. Hindi ko na kaya pang gumawa ng isa. If ever na, ma-disapprove ulit. True ka dyan. Makukuha na ulit natin ang mga pahinga natin. Parang feeling ko, 1 linggo ako mula dahil sa pagod eh. First project ko pa lang ito simula nung na-promote ako pero parang ilang taon na ako sa serbisyo. Maaga ata akong tatanda dito eh. Sinabi mo pa. Ako nga, mukha nang uugod-ugod kahit 35 pa lang ako. Buti nga ikaw, gayang pa ka-fresh no, kahit 27 na. Noong kapanahunan namin, formalin ang sasalba sa amin. Diyos ko! O siya, buti pa mag-pack up na tayo at umuwi na dahil pagod na din ako. Pagka-uwi ni Kesaya ay hindi na niya nagawa pang magbihis o kumain man lang dahil dumiretso na siya sa kanyang higaan at tinalaw na agad ng antok. Kinabukasan ay araw ng linggo kaya naman walang trabaho si Kesaya na asikasuhin. Pagkatapos niya magsimba ay naisipan niyang kumain na muna sa labas dahil wala siyang kain simula pag-uwi niya kagabi. Pagkatapos ng kumain ay namili muna siya ng ilang gamit na kailangan niya sa sarili niyang bahay. 2:00 na ng hapon nang matapos siya sa lahat ng mga gawain niya kaya dumiretso na siya sa kondo na tinutuluyan ni Joyce para asikasuhin naman ang napag-usapan nila kagabi. My pretty BFF! Buti naman na tumating ka! Masayang bati nito sa kaibigan with matching yakap pa na siya namang ikinangisi ni Kesaya. Grabe! Alam mo, kinikilabutan na ako sa'yo. Parang hindi na kita kilala pag may kailangan ka talaga. Sorry naman, natutuwa lang ako at naisip mong tulungan ako ulit. Anyway, naka-bank transfer na ang pera mo. Walang mintis kaya good to go na yan. Alam mo, hindi ko alam kung magpapasalamat pa ako o hindi eh. No need na BFF. Ikaw naman? Anyway, hindi sinabi sa akin ni Dad kung sino ang imimit ko bukas para surprise daw. Pero for sure madali mo namang matatakasan yun dahil mayaman at perpekto-pektohan ng atake nila. Ano naman balak mo bukas? Wala pa ako niisip eh. Pero bahala na bukas. Madali na yan. Last time kasi, sinapian ka. Meron din naman nung nabaliw ka. Tapos sagawa mo na din yung drug lord ka. Ano naman kaya pakulo mo bukas? Basta, hindi na mahalaga yun ngayon. Ang mahalaga matapos sa itong kalokohan mo. Hayaan mo, last na talaga yan. Anyway, again, nakaredy na yung closet ko para makahanap ka ng sasuotin mo bukas. Tara na, at na mahusgahan na ang looks ko bukas. Let's go! Halos nakaubos ang dalawa na mahigit 3 oras sa paghahanda ng gagamitin ni Kesaya para bukas, simula ulo hanggang paa. 7:00 na nang makauwi siya sa kanyang tirahan. Bago pa man din siya matulog, ay pinadaanan niya muna ng plansya ang mga susuotin niya bukas para pagkagaling sa trabaho ay didiretso na siya sa West Avenue. Oh, bakit ang saya-saya niyo naman ata ngayon?
May namiss ba akong maganda balita? Tanong ni Kesaya sa mga kasama pagkadating niya sa kanilang office bago ibaba ang mga gamit. Kasi naman, parang binulungan ata ng anghel si sir kasi maaga daw ang uwian mamaya. 3:00 daw, pwede daw tayong gumayak. Di ba nakakapanibago? Bakit daw? May meeting siya? Ay, ewan ko sa kanya. May pupuntahan ata at super busy niya ngayon. Pero ang mahalaga, masaya tayo ngayon, di ba? True. Hay, makakauwi na naman ng maaga mamaya. Oo nga, buti sinapian si Sir ngayon na mabuting anghel. Bulong ni Kesaya sa sarili dahil umaayon sa kanyang panahon at makakapaghanda siya ng mas matagal para sa magaganap na blind date. Tara, kain naman tayo. Ang tagal na nating hindi nakakagala Kayo na lang muna. Hindi ako makakasama kasi may pupuntahan din ako eh. Saan ka pupunta? May date ka, no? May date ka, Miss Kezaya? Wow! Mukhang umuuna ka pang mag-asawa sa amin Hindi. May pupuntahan lang. Kayo naman. Buti pa tapusin na din natin ang trabaho natin para makauwi na din tayo kagaya ni Sir. Sumapit ang 3:00. Natapos sila sa kani-kanilang mga trabaho, kaya sabay-sabay din silang gumayak. Pagkadating ni Kesaya sa bahay niya, ay dumiretso na siya sa CR upang maligo at mag-ayos ng sarili. From Bestie Joyce. Hi, Bestie! Nakauwi ka na ba? 6:00 daw sa meeting place nyo, ha? Don't forget, fighting! Pagkabasa ni Kesaya ng text galing kay Joyce, ay agad siyang napairap. Hindi niya alam kung tama pa ba itong ginagawa niya o hindi. Iba talaga nagagawa ng pera. Bulong niya sa kanyang sarili. Hello BFF! Kamusta? Ano balita? Andito na ako sa East Avenue. Saan ako pupunta? Sa may sikat na resto daw dyan. Sabihin mo sa waiter na reservation for Miss Joyce Ching, tapos ituturo ka na niya sa table niya. My gosh! Ano ba itong ginagawa ko? Bakit parang iba atang kaba ko ngayon? Ano ka ba? Last na yan BFF. Hinga ka lang na malalim. Anyway, na-pull up mo ba ang looks mo ngayon? Oo naman. Ilang oras ko din pinaghandaan to kaya sure akong hindi ka nakukulitin ng lalaking yun. Yun naman pala eh. Huwag ka nang kabahan dyan. O siya, andito na ako. Tawagan na lang ulit kita mamaya pagkatapos ito, ha? Alright, good luck, Sisi! Kayang-kaya mo yan! Fighting! Pagpapalakas pa ng loob nito bago ibaba ang telepono. Kaya mo to, Kesaya. Ilang beses mo na tong nagawa. Kaya manina lang ito sa'yo. Tama. Pagpapakalma nito sa kanyang sarili bago pumasok sa restaurant na nakataas ang noo na animoy, mataas ang tingin sa sarili, kahit sa loob-loob niya naman talaga ay kinakabahan siya. Pagpasok ni Kesaya sa restaurant ay pinagtinginan agad siya ng mga tao sa restaurant dahil sa bonggang-bonggang suot nito na animoy a-attend sa JS prom at isama pa ang putok na putok nitong make-up. Tinanong niya agad sa waiter ang table niya, kaya't pumunta agad siya doon sa tinuro ng waiter. Pinili niyang tumalikod sa entrata ng restaurant para makaiwas siya sa mga mapanuring tingin sa kanya. Rule number 1, ang mga mayayamang lalaki ay ayaw sa mga pakarat na babae. Mukhang nakuha ko naman ang looks na yun, kaya sure na to. Pagkausap niya sa sarili niya na makaupo siya. Habang nagtitingin-tingin siya sa paligid, ay hindi niya namalaya na dumating na pala ang taong inaantay niya kanina pa. Sorry miss, I'm late. Sabi ng isang lalaki sa isang barito ng boses. Na sa tingin niya ay iyon na ang kanina niya pa inaantay. Oh, nandyan ka na pala. Hindi na natuloy ni Kesaya ang sasabihin niya dahil bigla siyang nasamid sa sarili niyang boses
na makita niya ang magkakapareha niya ngayon. Are you okay, Miss Joyce? Parang namumutla ka ata. Medyo nag-aalalang tanong pa nito na ikanatakan ni Kazaya dahil walang bahid na pagiging gentleman ang boss niya sa trabaho. Ngunit bakit bigla siyang naging anghel ngayon? Ako? Hindi mo na itatanong. Anemic kasi ako. Sabay tawa niya para matakpan ang kaba niya na kanina niya pa nararamdaman. Ganoon ba? Let's take a seat first. Sabi naman ni Miguel bago siya lumapit kay Kazaya at inilapit ang upuan nito sa lamesahan na kanilang pagkakainan. Bigla naman naging parang bato si Kazaya at pinagpapawisan na malamig dahil sa tagpong iyon. Thank you, sir. Miguel. Alanganin pa nitong tanong dahil hindi siya sanay na tinatawag pa ito sa sariling pangalan niya. No worries, and yeah, Miguel na lang ay tawag ko sa akin. Is it okay na Joyce na lang din ang itawag ko sa'yo? Joyce? Yeah! Joyce nga ang pangalan ko. Pilit itong tawa kay Miguel. Hey, you look tense. Chill ka lang, okay? Hindi naman ako nangangain ng tao. Unless gusto mo. Pabirong sabi nito kay Kazaya para mawala ang bigat ng atmosphere sa pagitan nilang dalawa. Pero imbis na gumaan ay lalong bimigat ang kalooban ni Kazaya dahil hindi niya inaasahan na bumabanat din pala ang boss niya ng ganito. Sorry. CR muna ako, Miguel, ha? Sabi niya at hindi na inantay ang makasagot pa si Miguel at dali-daling umalis. Pagkadating niya sa CR ay huminga agad siya ng malalim para pakalmahin na sarili at napamura na lang sa sobrang nerbiyos. Dali-dali niyang tinawagan si Joyce sa telepono habang nanginginig pa ang mga kamay. Yes, BFF? Anong balita? Success ba? Siyempre! Hindi na naituloy ni Joyce ang sasabihin niya nang pigilan siya ni Kazaya. King ina! My God, Joyce! Ano ba tong pinasok ko? No, hindi ko na ito itutuloy. Ibabalik ko na sa'yo ang pera mo. I can't do this anymore. Hey! Kumalma ka muna, sis. What's happening there? May problema ba? Problema? Meron. At malaking problema siya. Diyos ko naman. Teka, anong problema? Hindi ka ba sinipot? Pero wala namang nagte-text sa akin. Sana nga at hindi na lang siya sumipot, Joyce. Ay, gusto ko na magpakain sa lupa ngayon. As in now na. So, sumipot siya. At nakita na kayo? Oh, ano naman problema? Boss ko, ang ka-blind date mo, Joyce. Bulyaw ni Kazaya sa kabilang niya. Kaya nagkaroon ng saglit na katahimikan. What? You mean, Foodtech Incorporation? CEO Miguel Tan? Yes, no other than. Dito na ata magtatapos ang trabaho ko. At dahil to sa blind date na ito. Oh my gosh! Kumalma ka, girl. I promise, bibigyan kita ng magandang trabaho dito pag natanggal ka dyan. Pero for the meantime, tapusin mo na muna dyan. Trust me, hindi ka niya nakikilala. All you have to do is gawin mo ang lahat ng ginagawa mo noon. Kung kailangan mo mag-abnoy-abnoyan, gawin mo. Ay, ano pa mga pa magagawa ko? Eh, nandito na ako. Tandaan mo, you owe me big time. Yes, big sis. Babawi talaga ako after nyan. Kaya tsupi na. Dahil baka nag-aantay na yun sa'yo. Galingan mo ha. Fighting! Bago niya ibaba ang telepono at kalmadong bumalik sa lamesa na parang walang nangyari. Ang tagal mo naman ata mag-CR. May problema ba? Mahaba kasi ang pila kaya ang hirap sumingit. Really? Kaunti lang naman ang tao Sabi niya. Kaya napatingin naman si Kazaya sa paligid at halos bilang nga lang ang tao. Hindi ko din alam eh. Anyway, buti pa mag-order na tayo, no? Oh, sure. You can order whatever you want. Libre ko na to. Really?
Okay. Bago umorder si Kasaya ng mga pinakamahal sa menu. Rule number 2. Ayaw ng mga anak mayaman ang patay gutom. Kaya ayun ang gagawin niya ngayon. Wow! Kaya mong ubusin yan? I mean, ang dami yan. Takang tanong ni Miguel kay Kisaya pagkadating ng order nila. Tsk, parang minamalit mo naman ata ako masyado. Malakas ako kumain, parang kargador. Sabi ni Kisaya bago niya itaas ang kaliwang paa sa upuan. Bigla namang nalaki ang mga mata ni Miguel sa inastan ng babae, kaya napangisina lang si Kisaya. Ewan ko lang kung gugustuhin mo pa akong kitain sa susunod. Wika ni Kisaya sa isip niya bago niyang lantakan ang pagkain gamit ang kamay. Wait, magkakamay ka lang? Ayaw mo ba gumamit ng utensils? Utensils? Sus! Mas masarap kumain ng nakakamay, no? Andito pa kasi yung alat-alat. Dagdag lasa din. Sabay ngiti niya sa sarili dahil alam niyang nandididi na si Miguel sa kanya. Imposible namang hindi dahil lahat ng kadugyutan ay nailabas na niya. Rule number 3. Pet peeve na mga mayayaman ang mga dugyot na kagaya niya. You know what? I'm shocked. Dahil pala kang hindi mayaman kung kumilos. Wala kang malang kaarte-arte sa katawan. Sorry kung nababastusan ka sa akin, ha? Kung gusto mo, pwede ka naman nang umalis. Okay na okay lang sa akin. Promise. Sabi niya habang natutuwa na siya sa loob-loob niya. Dahil hindi niya ine-expect na magiging ganito lang kadali ang trabaho niya. As expected sa boss niya. Nawala naman ang kaninang ngisi niya na makatanggap siya ng isang nakakahulog panty ng ngiti galing sa boss niya. No. Actually, to tell you honestly, ayan nga ang gusto ko sa babae. Yung walang arte sa katawan. Nakakatuwa lang dahil hindi ka napalaki ng parents mo na maarte katulad ng iba. I'm amazed. Sabi pa nito habang nakatingin sa kanya. Kaya bigla naman siyang nabilaukan sa narinig. What? I mean, bakit? What do you mean why? Super cute nyo kaya mga babaeng walang arte sa katawan. Pagkasabi ni Miguel noon ay parang bigla namang pinagsakluban ng langit at lupa si Kasaya dahil sa narinig. Pagkatapos sila mag-usap at kumain, ay napagpasya na nilang lumabas na at umuwi. Saan ka ba umuwi? Ihatid na kita. Ano ka ba? Hindi na. May dala din kasi akong sasakyan. Tsaka, magbabar hopping pa ako. Tsaka, kikitain ko lang saglit yung kafling ko. You know, girl stuff. Sige na, bye! Paalam nito sa kanya habang kumikembot-kembot paalis, nasuot ang pamatay na 6 inches heels nito at spaghetti strap nito na hapit sa katawan kasama pa ang skirt na umaalon-alon pa. Pagkaalis si Kasaya sa harap ni Miguel ay halos mapaupo na siya sa daan sa sobrang kaba. Halos umalis na sa katawan niya ang puso niya. Kaya bago pa siya mabaliw ay pumara na siya ng taxi at umuwi. Bes, anong balita? Nakilala ka ba? Nawalan ka na ba ng trabaho? Don't worry, ipapasok na kita dito sa kumpanya. Kakausapin ko na si Daddy. Huwag kang OA. Hindi ako nakilala. And guess what? What? Ba't parang kinakabahan naman ako? Approve? Oh my gosh, sure na sure ako hindi na yung tatawag sa'yo. Dahil akala niya isa akong pakarat. For sure, ayaw nun sa mga malalandi. Kaya hindi na yun magpaparamdam. Hay, puti naman at makakahinga na din ng maluwag. Oh my gosh, thank you very much talaga, bestie. Hulog ka talaga ng langit. I love you. Masayang sabi pa nito kay Kasaya. Che, last mo na yan ha. Di na mauulit yan, no? Yes. Ito na ang last. Thank you again. Huling sabi ni Joyce bago niya patayin ang tawag. Habang nag-aayos si Kasaya na sarili para matulog, ay bigla niya naisip ang mga nangyari kanina. Kahit kinakabahan na hindi niya maiwasang mapangiti,
dahil nakita niya ang ibang side ng boss niya. Sa hindi malaman dahilan, ay bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso niya sa tuwing naalala niya ang mga totoong ngiti na ipinapakita ng boss niya kanina. Siguradong bukas pagising niya ay nakasimangot at kunot noo na naman ang makikita niya sa mukha ng boss niya na malayo si pinapakita niya kanina lang dahil sa pag-iisip ay hindi na niya namalayan na nakatulog na siya. Ano ba yun? Ang aga-aga pa eh. Reklamo ni Kesaya matapos siyang magising sa ingay ng telepono niya dahil sa tawag ni Joyce. OMG friend, gumising ka dyan. May problema tayo. Sabi naman ni Joyce sa parang medyo aligaga pa. Ano na naman ba yan? Ang aga-aga eh. Si Mikel, nag-message sa akin. Ano? Parang nawala lahat ng antok ni Kesaya matapos siyang marinig ang sinabi ng kanyang kaibigan sa telepono. And guess what? Nakikipag-meet ulit siya. Sabi niya, nag-enjoy daw siya last time sa company mo. Kaya gusto niya daw ulit ng part 2. Nakakaloka! What? Anong gagawin mo ngayon? Nope. The question is, anong gagawin mo ngayon? Oh, teka! Bakit ako? Tapos na ang trabaho ko Please BFF, ang gagawin mo lang naman is pumunta tapos sabihin mong ayaw mo na. Ganun lang kabilis, kaya please, help me again. Hay, manahimik ka nga dyan. May pasok ako. Tsaka ayaw ko na. Mamaya malaman niya pa na niloloko natin siya. And the worst part is, malaman niya na ang nanloko sa kanya ay trabahador niya pa pala. Kaya it's a big no. O sige, ako na lang pala ang pupunta. Pero pag napansin niyang nag-iba ang mukha ko, sasabihin ko na lang ang totoo ha? Sabi pa nito na halatang pinipilit lang naman si Kesaya na pumayag. What? You can't do this to me. Sabi mo ako na lang eh. Siyempre, magtataka yun kung bakit nag-ibang itsura ko. Haysh, fine ako na. Anong oras ba yan? Tsaka saan? Sagot naman ni Kesaya na parang napipilitan lang. Yon! Text ko na lang sa'yo ang info. Tsaka magpapadala na ako dyan sa bahay niyo ng mga susuotin mo ha? I love you always BFF. Sabi niya sa masayang tono na parang nanalo na siya bago niya ibaba ang telepono. 3:00 pala na madaling araw. Ngunit ang diwa ni Kesaya ay gising na dahil sa mga sinabi ni Joyce. Kung iisipin niya ay lahat ng ginawa niya ay puro katarantaduhan na salungat sa mga gusto ng mga lalaking mayayaman. Ngunit, bakit nga ba siya nagustuhan ni Miguel? Dahil hindi na nga siya makatulog ay naisipan niya na lamang magluto ng agahan para maaga din siya makapasok. Pagkatapos niyang kumain ay naisipan niya na ding maligo at magbihis. Habang nagsusuklay si Kesaya, ay may narinig siyang kumakatok sa kanyang pintuan, kaya't naisipan niyang i-check muna iyon bago niya ipagpatuloy ang mga ginagawa. Ano po yun? Tanong niya sa lalaki matapos siyang buksan ang pintuan. Kayo po ba si Miss Kesaya? Tanong ng driver sa kanya. Yes po. Ano pong kailangan nila? Tanong naman ni Kesaya na takang-taka dahil 5:00 pa lang nang i-check niya ang kanyang orasan ay bakit may rider agad na dumating sa kanyang tirahan. Pinapamigay po ni Miss Joyce. Ang sabi niya po ay lahat daw po ng kailangan niyo ay nandyan na. Pakisign na lang po dito sa receipt ma'am. Patunay lang po na natanggap niyo na po yung delivery. Sige po. Pakilagay na lang po sa loob. Ba't ang dami naman po niyan? Hindi ko din po alam ma'am eh. Basta pinadala lang po ni Ma'am Joyce. Sagot naman niya kay Kesaya habang binababa niya ang mga pinadala ni Joyce. Dito po ba ako pipirma? Yes po ma'am. Sige po. Thank you po sa pag-deliver. Sabi niya bago isara ang pinto pagkatapos lumabas ang delivery boy. Matapos tanggapin ni Kesaya ang delivery niya galing kay Joyce, ay nag-ayos na siya
at pumasok sa trabaho. Hay, ang sarap ng buhay kung ganito lagi. La 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 la. Pakantang sabi nito pagkadating ni Kasaya. Bakit? Ano namang meron? Hindi mo alam? Naiwan ka na naman sa chismis, Mars. May chismis na naman? Ano na naman yan? At parang masaya naman kayo eh. Kay aga-aga. Kasi, nag-announce na naman si Sir. Kaloka, Day. Parang araw-araw may meeting si boss. Maaga na naman daw ang uwian. Walwala na naman ites. Bigla naman naalala ni Kasaya ang lakad niya mamaya, kaya maaga na naman siya makakaalis para makapag-ready. Pagdating ng 12:00 ay kumain na sila ng mga kasama niya sa cafeteria at nag-antay na lang ng time nila para bumalik sa workplace sila. Oh, ba't parang pinagbagsakan ka ng langit at lupa dyan? Parang kanina lang sobrang saya mo. Ngayon biglang bagsak niyang mukha mo. Kasi naman, pinatawag ako ni Sir para sabihin na hindi na daw tuloy yung maagang uwi natin mamaya. Although maaga pa rin siyang uuwi, pero tayo daw, 5:00 pa din. Ano? Sigaw niya, kaya sabay na nagulat ang mga kasama niya sa cafeteria. Oh, ba't parang gulat na gulat ka, te? Oo nga. Uwing-uwi? Hindi naman. Ano lang kasi, masakit yung tiyan ko. Oo, tama. Masakit yung tiyan ko kaya maaga na lang akong uuwi mamaya. Ha? Okay ka lang ba? May loperamide ako dito, te. Baka want mo. Hindi na. Kaya ko naman. Uuwi na lang ako ng mga 3:00. Sige, sabi mo eh. Sagot naman nila na parang paniwalang paniwala sa sinabi ni Kasaya na sa totoo lang isang kasinungalingan. Pagsapit ng 3:00 ay dumiretso na si Kasaya sa kanyang inuupahang bahay para mag-ayos na ng sarili. 5:00 ang usapan nila ni Miguel at kailangan niya makapunta sa tamang oras. Uwian pa man din ng mga nagtatrabaho kaya kailangan niyang pumunta ng mas maaga dahil sa traffic. Anak ng teteng, bakit ngayon pa na traffic naman? Mag-5:00 na. Baka nag-aantay na yun doon. Reklamo niya na hindi na umusad ang sasakyan niyang jeep. Nakaayos pa man din siya at kala may isang artista na sumakay sa jeep kaya pinagtitinginan siya ng mga kasabayan niya. Pagdating niya sa napag-usapan nilang meeting place ay halos mag-6:00 na. 4:00 siya umalis, ngunit 5:00 siya dumating. Hanet, di ba? Asan na ba yun? Baka nakaalis na siya kakaantay. Nakakaloka. Waiter? Pagtawag niya sa waiter nang may makita siyang dumaan. Ano po yun, ma'am? How may I help you? Magalang na tanong sa kanya ng waiter. May nakita po ba kayong lalaking kanina na gwapo? Basta, malakas po yung appeal niya. Mukhang mayaman, tsaka mukhang mabango. Hindi pa siguradong tanong nito sa waiter para lang i-describe si Miguel. Wow! Thank you for that wonderful compliment, Miss Joyce. Sabat naman ni Miguel sa usapan ni Kasaya at ng waiter. Ay, Kiki mo! Hoy, ano ba? Aatakin ako sa iyo eh. Halos tumalon sa gulat si Kasaya dahil sa gulat nang biglang sumingit si Miguel. You're so cute, Miss Joyce. Thank you, sir. You may go now. Pagpapaalam niya sa waiter bago ito umalis sa harap nila. Shall we go? Andoon banda ang table natin. Kaya hindi mo ako napansin. Ganun ba? Sorry naman. Akala ko kasi umalis ka na. What? Of course not. Bakit naman kita i-ghost? You're too pretty for that. Pagkasabi ni Miguel ay hindi naman napigilan ni Kasaya ang kiligin. Minsan lang may magsabi sa kanya na maganda siya. Ang nanay niya pa nagsabi noon, kaya nahihiya siya natanggapin ang ganitong compliment. Ngunit nawala agad ang kilig na nararamdaman niya matapos bumalik sa isipin ang pake niya, kaya siya nandito.
Anyway, a while ago is sinusubukan kitang tawagan. Nagriling naman pero nakita ko na hindi mo hawak yung cellphone mo. What does it mean? Kuryosong tanong ni Miguel kay Kesaya na siya namang natameme ngayon at hindi alam ang isasagot. Ha? Tinawagan mo ko? Kinakabahang tanong ni Kesaya kay Marcus na may tumutulo pang buti ng pawis sa noo niya. Yeah, kanina noong kinakausap mo yung waiter. Inaantay ko nga na sagutin mo pero hindi mo naman kinuha yung cellphone mo. At wala rin akong narinig na nag-ring. Ayun ba? Dalawa kasi ang phone ko. Isang for business at isa for personal use. Halos pigil hininga namang sabi ni Kesaya kay Marcus. Ganoon ba? Sabi niya, bago niya kinuha ang cellphone ni Kesaya na nakapatong sa lamasahan. Teka, anong ginagawa mo? Tarantang sabi ni Kesaya bago niya inagaw agad ang cellphone kay Marcus. That's it. Denial ko ang cellphone number ko para aware na ako sa cellphone number mo. Both personal and business. Siyempre, kasama na ako sa personal life mo. Ngayon, kaya dapat alam ko na ang number mo. Hindi ba? Wait, let me clear this out. Hindi ako pumunta dito para makipaglokohan dito. Pumunta ako dito para sabihing ayaw ko na sa'yo. Di ba sinabi ko sa'yo na last time na may ka-fling ako? Nadagdagan na naman sila ng 3. Kaya I don't think may oras pa ako para kitain ka. Taas na ang sabi niya sa harap ni Marcus para ipamukha na siya ay isang pakarat na babae. Oh really? Parang hindi naman makapaniwala sabi ni Marcus sa kanya. Kaya parang nagdiwang agad ang mata ni Kesaya at ngumiti ng malapad dahil nararamdaman niyang panalo na agad siya. Yeah, tinext na ako ng isa ngayon. Ngayon lang, sabi niya, meet at daw kami. Tapos, we'll get a room. Alam mo na, for adult things only. Sabi niya habang tinitignan pawari ang kuko niya, pero sa loob-loob ay kinakabahan siya sa sinasabi niya at nanginginig pa ang binti na siya namang nakita ni Miguel kaya't hindi niya napigilang tumawa. Oh really? Then pwede mo ko idagdag sa listahan mo para full scout ka na. You know, sabi mo kanina, nagwapo ako. Mukhang mabango, pero kulang pa ang description mo. Magaling din ako sa lahat ng bagay. Wanna try some? Pagloko ni Miguel kay Kesaya para makita lang ang nakakatawa nitong reaksyon. What? Gulat naman ni reaksyon ni Kesaya na siyang nagpangiti kay Miguel dahil as expected, lalaki na naman ang mga mata ng dalaga. What? Di ba naghahanap ka ng mga ka-fling? Willing naman ako maging ka-fling mo. Yun nga lang, baka mawalan ka na ng oras sa iba. Dahil sa akin pa lang, sob ka na. Pagpapagwapong sabi niya kay Kesaya, kaya sa pangalawang pagkakataon ay nanginig na naman ang binti niya at sa hindi malamang kadahilanan ay parang nagkaroon ng mga butterflies sa paligid niya. Wag na. Baka mapabayaan mo pa ang business niyo dahil sa pagkahumaling mo sa akin. Baka sabihin ng papa mo na bad influence pa ako. Hayaan mo. Hindi naman ako nakukulangan ng oras sa mga lalaki ko. Kaya no worries. Ngiti pa niya kay Miguel habang nakikisabay sa mga biro ni Miguel. Wanna bake a bet? Nope, I'm not interested. Anyway, tapos na ako sa iyo and ayaw ko nang makita pa ang pagmumukha mo. Kaya, bye! Huling sinabi ni Kesaya bago siya umalis habang namumula pa ang mga pisngi na animoy dala lang na blush on. Naiwan naman si Miguel doon sa lamesahan na mukhang amuse na amuse kay Kesaya. Hindi niya inaakala na sa lahat ng blind date niyang maayos at formal ay mas makahulugan niya pa ng feelings ang isang poses palengkera, galawang kargador at ugaling pang squatter.
Pero taliwas dito ang nakikita niya dahil isang cute, maganda, at very down-to-earth ang lumilitaw na aura sa dalaga. Kinabukasan ay maagang pumasok si Keziah sa opisina dahil maraming papeles pa siyang tatapusin na tinakasan niya kahapon. Pagdating niya sa kanilang kumpanya ay nagtungo na siya sa elevator para sumakay doon. Inaantay niya na umakyat ito hanggang 10th floor dahil nandoon ang office niya. Ngunit talaga ngang makapagbiro ang tadhana dahil pagdating niya sa 3rd floor ay bumukas ang elevator at iniluwa nito ang boss niyang si Miguel. Kaya biglang lumaki ang mata niya at parang baliw na hinarang agad ang buhok niya sa mukha. You don't have to keep your face, Miss Keziah. Hindi naman kita anuhin. Anyway, good morning. Chill lang na bati nito na siya namang kabaligtaran ni Keziah. Good morning po, sir. Bati nito sabay ayos ang tayo bago niya inayos ang buhok niya. Inaamin niya sa sarili niya na natatakot lamang siya na baka makilala siya ng kanyang boss. Ngunit malabo naman siguro ito dahil pagak na pagak ang makeup niya sa tuwing magkikita sila. Inilabas naman ni Miguel ang kanyang telepono dahil naisipan niyang batiin ng good morning si Joyce, kaya denial niya na ang number nito. Habang tahimik naman na nag-aantay si Keziah sa pagtaas ng elevator, ay biglang may tumawag sa kanya. Akala niya ay si Joyce lang ito na kaibigan niya. Ngunit nabitawan niya ang kanyang telepono na makita ang tumatawag sa kanya. Lumingon naman sa kanya si Miguel, na litong-lito sa ginagawa ng dalaga. Kaya't biglang kinuha ni Keziah ang telepono niya bago pa siya maunahan ni Miguel. Inoff niya na ito at halos lumabas na sa dibdib niya ang puso sa sobrang kaba. Pagdating sa 7th floor ay bumukas uli ang elevator at kahit hindi pa dito bababa si Keziah ay lumabas na siya at napiling maghagdan na lang. What the fuck? What the hell? Bakit ngayon pa? Putek talaga oh. Yamot na sabi ni Keziah, nakabado pa din sa nangyari kanina sa kanila ni Miguel. Oh, bakit parang ang haggard naman ata ng research team manager? Oo nga, kakadating mo pa lang pero parang pauwi ng look mo ah. Anyari ante? Wala, normal na look ko naman ito ah. Maang-maangan pa nasabi ni Keziah na parang wala siyang napapansin. Excuse me, may I excuse sa research team manager? Pinapatawag siya ni Sir Miguel sa itaas. Ngayon na. What? Bakit daw? Biglang sigaw na sabi ni Keziah, kaya nagulat na naman ang mga katrabaho niya sa kanya. Te, wag ka nga OA. Magkilos dili ka. Tawag ka lang naman na. Hindi ka naman mamamatay. Kaya chill ka muna. Hindi ko po alam. Pero, pinatawag lang po kayo sa akin. Ganoon ba? Sige, sasabay na ako sa'yo. Habang umaakyat ang elevator, ay umaakyat din ang nervyos ni Keziah. Hindi niya na alam kung nakailang beses nang bumuntong hininga na siya. Marami nang napatawag na empleyado si Sir. Pero ikaw lang ang kabadong-kabado, Miss Keziah. Kabado? Ako? Hindi ano ka ba? Wala namang nakakakaba sa pagpapatawag ni Sir sa itaas. Maliban na lang kung may ginawa kang hindi kaaya-aya. Ginawa? Wala wait lang. Pinagpipintangan mo ba ako? You're too defensive, Miss Keziah. Huwag mo naman masyadong ipahalata dahil kahit bulag, malalamang nagsisinungaling ka. Sabi naman ni Ivan bago siya lumabas nang bumukas ang elevator na sinasakyan nila. Bigla namang natameme si Keziah sa sinabi ni Ivan. Kaya nang mahimasmasan ay sumunod na siya kay Ivan na nasa loob na ngayon ng office si Miguel. Keziah, maupo ka. Paanyaya ni Miguel pagkadating ni Keziah sa loob ng office niya. Ay, thank you po sir. Medyo kabado niya sagot sa paanyaya ng kanyang boss. Kamusta na palang cellphone mo? Panimula ni Miguel sa usapan nila.
na siya namang ikinataas ang ulo ni Kesaya. Po? Nitong tanong niya pa kay Miguel. A while ago, di ba naibagsak mo yung phone mo? Ayun po ba? Ayos lang naman po siya, sir. Hindi naman po siya nasira. That's good. Kaya kita pinatawag dahil I want you to accompany me. Accompany? Saan naman po, sir? Napatingin pa siya kay Ivan na nakibit balikat lang na hudyat na hindi niya alam ang sagot. Since research manager ka, magfo-food research tayo sa isang kilala kong company. So get your stuff dahil aalis na tayo after 10 minutes. Ivan, samahan mo na lang siya sa parking lot kung saan nakapark ang car ko. Okay? Noted, sir. Pagkakuha ni Kesaya, ay sumama na siya agad kay Ivan sa parking lot. Huy, Ivan! Saan ba kami pupunta? Alam mo ba kung saan? Nope. Nabigla din ako dahil hindi naman nagpapasama si sir sa mga staff niya sa mga ganyan lakad maliban sa akin. Hindi ko nga alam na may nakaschedule palang lakad yun ngayon eh. Bakit ako sinama? Commonly, mga members lang naman ng department, di pa? At saka, magfo-food research? Kailan pa siya nag-food research? Sa tagal ko dito, hindi ko pa siya nakitang lumabas dahil dito. Yeah, right. Pero hindi naman pwedeng questionin mo ang desisyon niya. Kaya sumama ka na lang para walang gulo. Sabi ko nga. Pinal na sabi niya at wala na siyang nagawa nang dumating na sila sa parking lot at natanaw ang sasakyan ng boss. Mag-iingat po kayo, sir. Salamat. Ikaw na muna bahala dito, habang wala ako. Sagot naman ni Miguel bago sila umalis si Kesaya. Habang umaandar ang sasakyan ay parang nasasakal si Kesaya sa bigat ng atmosfera sa paligid dahil sa katahimikan. Kaya naisipan niya mag-open ng topic kaysa mapanisan sila ng laway dalawa. Sir, pwede po bang magtanong? You're already asking, Miss Kesaya. Pabilong sagot ito, kaya kahit papaano ay nawala agad ang awkwardness ng dalawa. About saan po pala ang gagawin natin ng food research? May pinopropose kasi ang planning team na bagong product na pwedeng ilabas sa market. Kaya titignan natin kung affordable ba ang mga products. Last question na po, sir. Yeah, what is it? Saan po tayo pupunta? Kasi parang 20 minutes na po kasi tayong bumabiyahe eh. Pupunta tayo ngayon sa Long Leaf Company. Kasi iniisip ko na din makipag-partnership sa kanila. Total, sila naman ang nagpo-produce sa mga fresh products sa market. Sabi niya habang nakatingin sa daan habang nagdadrive. Bigla namang nawala ng kulay ang mukha ni Kesaya nang marinig niya ang pangalan ng kumpanyang pupunta nila. Gusto niya man maging masaya pero hindi niya magawa. Dahil ang nasabing kumpanya ng boss niya ay ang kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya ni Joyce at ang pinagtatrabahuhan ng kanyang kaibigan. Oh, bakit tatahimik ka? May problema ba, Miss Kesaya? Wala naman po, sir. Medyo naiinitan lang po. Palusot pa nito. Kaya nilakasan naman ni Miguel ang aircon ng sasakyan. Pero kahit anong gawin, ay wala na siyang maramdaman sa katawan niya kung hindi ang kaba. Hindi niya naman pwedeng tawagan o i-text ang kaibigan niya dahil katabi niya lang ang kanyang boss at baka mahuli pa sila. Nandito na tayo, Miss Kesaya. Make sure na dala mo lahat ng mga gamit natin. Yes, sir. Sagot niya naman kay Miguel bago sila bumaba sa kotse at tumiretso sa entrance ng kumpanya. Sinalubong sila ng mga trabahador ng Long Leaf Company at pinadiretso sa itaas kung saan ang office ng mga magulang ni Joyce. Come here. Have a seat. Thank you, ma'am, for accommodating us. Of course. Anytime, Mr. Miguel. OMG! Sumama ka pala dito, iha! Yes po, tita. Sagot naman ni Kesaya bago yumakap sa nanay ni Joyce. Sorry, wala kasi ngayon si Joyce dahil may mga lakad din ng team nila. Sayang at hindi mo makikita ang anak ko ngayon, Mr. Miguel.
Pagbiro nito na siya namang ikinagalak ni Kesaya dahil hindi pa ito ang oras niya. Oh, nakakalungkot naman po yung marinig. Anyway, there's a lot of time po naman po, ma'am, for that. For now, work po muna. Oh, right. Anyway, magmerienda muna kayo bago tayo magsimula sa paglilibot sa taniman namin ng mga product. Habang nagmemerienda sila, ay pauwi na agad ang iniisip ni Kesaya. Gusto niya na agad maglaho sa kinuupuan niya ngayon kahit pa alam niya namang wala ang kaibigan niya sa kumpanya nila ngayon. So, hindi ko alam na na-promote ka na pala as a manager, Iha. Congratulations! Yes po tita. Bago pa lang po ako sa posisyon na ito kaya medyo nangangapa pa po ako. Ganyan talaga sa umpisa, pero sa susunod ay masasanay ka din. Alam mo, Mr. Miguel, parang anak ko na din itong si Kesaya. Dahil lagi sa bahay noon, dahil laging kaibigan nga siya ng anak ko na si Joyce. Kay bait din naman ng bata. Kaya no wonder, nagiging successful siya sa sarili niyang mga paa. Sabi nga namin sa kanya dito na siya magtrabaho para mailagay agad namin siya sa supervisor. Pero alam mo kung anong sabi niya? Gusto niya daw ma-experience ang pinakamababa bago niya malasap ang sarap sa umpisa. Kaya napakaswerte na magiging asawa ng batang ito. Bigla namang namula ang pisngi ni Kesaya sa mga papuring naririnig niya sa bibig ng kanyang tita. Napatingin naman siya kay Miguel at nagulat siya na makita itong nakatingin din sa kanya. Kaya napaiwas siya ng tingin na parang walang nakita. Anyway, tara na? Paanyaya ng ginang bago sila dumiretso sa taniman ng Longleaf Company. Habang naglilipot sila sa farm ng Longleaf Company, ay hindi maiwasan ni Kesaya tignan ang boss niya habang nakatalikod ito. Sa tagal niyang nagtatrabaho para dito, ay ngayon lang niya na-appreciate ang pagiging charismatic nito. Maliban dito ay ang isipin niya noon na masungit, laging galit, at walang konsiderasyon niyang boss noon ay napalitan na ng paghanga dahil sa kasipagan, pagiging matyaga at maalalahanin dahil sa maikli nilang pagsasama. Alam kong gwapo ako, Miss Kesaya, pero mamaya mo na akong titigan dahil oras muna ngayon ng trabaho. Okay lang ba? Nakangiting sabi nito na mukhang tuwang-tuwa sa nakikita. Kaya bigla namang namula si Kesaya. Ha? Hindi kita tinitignan, no? May iniisip lang ako. Palusot naman ni Kesaya bago niya basa-basahin kunwari ang papel na hawak niya. Yeah, whatever. Kahit baliktad naman ang papel na binabasa mo. Anyway, isulat mo na lang lahat ng tanim nila dito, product, para makaalis na tayo at matitigan mo na ako, ha? Sabi pa ni Miguel bago iwan si Kesaya sa pwesto niya at naglibot-libot. Hiyang-hiya naman si Kesaya si inasta niya sa harap ng boss niya. Kaya nilibang niya na lang ang sarili niya sa paglilista ng mga produkto na makikita niya sa taniman. Tapos na ba kayo, guys? Tara na at kumain muna tayo. Nagpahanda ako ng lunch natin sa taas. Come on! Sigaw nito bago siya naunang pumasok. Tapos ka na ba, Miss Kesaya? Yes, kakatapos lang po. Sa office ko na lang po tatapusin bago ko ipasa sa inyo yung final paper. Yeah, sure. Tara na at inaantay na tayo sa taas. Sabi ni Miguel bago siya tumayo at nagsimulang maglakad. Paakyat na sana ang dalawa nang may maninig silang sumigaw sa likuran nila na siyang nagpatigil ng mundo at puso ni Kesaya. Testy! Sigaw nito na agad na umalingaw-ngaw sa buong hallway. Napatingin naman ang dalawa dito at gulat na naiiyak naman ang reaksyon ni Kesaya habang si Miguel naman ay halong pagkalito at galit ang makikita sa kanyang mga mata. Testy! Di ka naman nagsabi na nandito pala kayo. Anong ginagawa niyo dito? Isa-surprise mo ako, no? Sino naman yung kasama mo? Gwapo, ah. Jowa mo?
Walang kamuwang-muwang na sabi niya kay Kesaya. Pagkatapos siyang kumawala sa yakap niya kay Joyce. Teka, sino ka? Litong-lito na tanong ni Miguel kay Joyce. Uy, hi! Jowa ka ba nitong kaibigan ko? Sa bagay, gwapo ka naman kaya pwede na. Anyway, kaibigan ako nitong babaeng to. BFF to be exact. And hi, I'm Joyce Ching, ang tagapagmana ng Longleaf Company. Masaya pa nitong turan na siya namang kabaliktaran ni Kesaya ngayon na nanlalamig na at halos hindi na makaalis sa pwesto niya. Highs, come on! Bakit hindi kayo makaimik dyan? Alam kong maganda ako today pero parang ang OA naman ng reaction nyo. Huy kuya, BFF, ano na? So, you're Joyce Ching, huh? I mean, the real Joyce Ching. What? What do you mean real? Of course I'm real. Dahil wala namang fake na ako, no? Really? So let me introduce myself. I am Miguel Tan, the CEO of Food Tech Company, and I am really pleased to meet you, Miss Joyce. Sabi niya habang nangingit-ngit pa ang mga ngipin niya dahil sa inis at bighati sa dalawang babae na nasa harapan niya. Kung kanina ay hindi makahinga si Kesaya sa atmosfera sa tinatakpan nila, ngayon ay silang dalawa na ng kaibigan niya ang nakakaramdam ng panglalamig ng kalamnan. Masaya ba na paglaruan ako ninyong dalawa, ha? Tang-ina! Ang tanga-tanga ko! Sigaw niya sa galit na umabot hanggang sa kasuluk-sulukan ng palapag na kinatatayuan nila. Wait! Let me explain! Explain? Eh harap-harapan niyo na ako tinatarantado. Kailangan ko pa ba na eksplanasyon? Ikaw, Kesaya. Kaya pala para kang lantutay ng gulay kanina nang sabihin kong dito tayo pupunta. Kaya pala cellphone mo ang nagring sa elevator na tinawagan ko ang Joyce Ching kuno. Ginagago niyo ako. Ang gagaling yung dalawa. Huling sabi nito na parang diring-diri pa sa dalawa bago ito umalis at tinalikuran ang dalawang magkaibigan. Teka lang Miguel, magpapaliwanag ako. Habol nito sa boss niya habang walang tigil sa pag-iyak. Pagkasakay ni Miguel sa sasakyan niya ay walang pakundangan niyang pinaandar ang kanya sasakyan at hindi na inantay pang makasakay si Kesaya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta ngayon dahil sa galit, kaya hinayaan niya na lang kung saan siya dadalhin ng tadhana. Pa-order nga. 10 bote ng alak. Yung pinakamatapang. Sabi niya sa counter pagkadating niya sa isang bar. Habang umiinom si Miguel, ay pilit niyang iniiwasang maisip si Kesaya ay si Joyce. Nagagalit siya sa dalawa dahil niloko nila ito, ngunit aminin niya man o sa hindi, ay hindi niya maipagkakaila na mayroong parte sa puso niya ang naging masaya nang malaman niya. Ang kinahumalingan niyang Joyce at ang nakakahulugan niya ng loob na si Kesaya ay iisa. Baliw na ata ako. Hindi ko na alam ang mga pinag-iisip ko. Sabi niya habang tinutungga ang alak na binili niya. Pagka-uwi ni Kesaya sa kanya tinitirhan ay puro tunog ang telepono niya dahil tumatawag ang kaibigan niya si Joyce. Ngunit wala siya sa wisyo ngayon para sagutin ang tawag. Iyak lamang siya ng iyak dahil kung kailan napamahal na siya sa lalaki ay tsaka naman sila pinaglaruan ng tadhana. Kung alam niya lang sana na mangyayari ito, ay sana hindi niya pinatos ang offer ng kanyang kaibigan na maging substitute niya sa isang blind date. Pagdating ng 3:00 sa madaling araw, ay naisipan na sana ni Kesaya matulog nang may tumawag sa telepono niya. Papatayin niya na sana ito, ngunit nakita niya ang pangalan ng lalaki inaantay niya kanina pa, ay dali-dali niyang kinuha ang telepono at sinagot agad ang tawag. Hello? Sabi niya sa kabilang linya, gamit ang nanginginig pa na boses. Hello po, ma'am.
Kilala niyo po ba ang may-ari ng phone na ito? Yes po. Sino po sila? Kinabahan bigla si Kasaya dahil iba ang sumagot ng tawag, imbes na si Miguel. Waiter po ako dito sa bar. Pwede niyo po bang masundo si sir ngayon? Lasing na po kasi siya at wala po siyang kasama kaya Hindi na naipagpatuloy ng waiter sasabihin niya nang putulin ni Kasaya ang dapat na sasabihin pa niya. Yes po, masusundo ko po siya. Saan ko po kaya siya pwedeng puntahan? Isan ko na lang po sa inyo yung location na pupunta po ninyo. Sige po kuya, thank you po. Pagka-receive ni Kasaya ng message galing sa waiter, ay dali-dali na siyang sumakay ng taxi at sinundo na ang lalaki inaantay niya kanina pa. Hello po, ako po yung tinawagan niyo kanina. Pwede ko po ba malaman kung nasaan na po yung kasama ko? Kayo na po pala ma'am. Sundan niyo na lang po ako. Nasa VIP room po kasi siya eh. Pagkadating nila sa VIP room, ay halos hindi na makilala ni Kasaya ang lalaki na sa harapan niya. Puro bote na ang paligid. Gusot-gusot na ang nagsuot nitong long sleeve at gulo-gulo na din ang buhok ni Miguel. Nagpasalamat naman si Kasaya sa waiter bago sila nito iwan. Iuwi na kita sa inyo ha. Pagkausap ito kay Miguel na animoy, naririnig talaga ang sinasabi niya. Buti na lang ay marunong si Kasaya mag-drive ng sasakyan, kaya na i-drive niya ang sasakyang dala ni Miguel. Kaso ang problema ay hindi niya alam kung saan ang tinitirhan nito, kaya no choice siya kung hindi dalhin na lang siya sa bahay niya, pangsamantala. Hey, gising ka muna at pinagtimpla kita ng kape para may masmasan ka. Paggising niya kay Miguel, kaya't nang imulat nito ang mata nito, ay nagkatitigan sila, kaya umiwas siya ng tingin dahil nagigilty pa din siya sa ginawa niya, kaya naisip niyang lumayo muna. Ngunit natigilan siya nang hawakan ni Miguel ang kamay niya at hilahin siya sa kanya, dahilan para magyakapan ang dalawa. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo sa akin. At kahit tinatarantado mo ako, ay willing akong tanggapin lahat ng iyon at tanggapin ka ng paulit-ulit. Bulong nito kay Kasaya. Habang yakap-yakap niya ito, kaya bigla na lamang lumabas ang luha ni Kasaya. Sorry, dahil nagawa ko sa iyo yun. Pero maniwala ka man o sa hindi, hindi ko naman sinasadya yun. Kaya noong unang kita pa lang natin tinataboy na kita agad dahil ayaw ko saktan ang damdamin mo. Sagot naman ni Kasaya habang umiiyak pa din sa dibdib ni Miguel. But you already did. Nasaktan ako dahil pinaglaruan mo ang damdamin ko. Hindi kita pinaglaruan, Miguel. Lahat ng pinakita ko sa iyo ay totoo. Maliban sa pagtataboy ko sa iyo. Paano naman ako makakasiguro na totoo nga ang lahat ng iyon, Kasaya? Niloko mo ako isang beses at mahirap na ako magtiwala ulit. Gusto mong patunayan ko sa iyo kung gaano kita kagusto? Tanong niya kay Miguel habang titig na titig sa mga mata nito na tila nangungusap pa. Yeah, patunayan mo sa akin, Kasaya, na gusto mo nga ako. Papaniwalaan mo ako na deserve kong magpakatanga ulit sa iyo. Desididong sagot ni Miguel kay Kasaya, kaya wala namang nagawa ang dalaga kung hindi ipikit ang mga mata niya at inilapit ang labi niya sa labi ng lalaki at nagsalo sila sa isang mainit na halik. Bestie, sorry na kasi. Hindi na talaga mauulit to. Pangulit naman ni Joyce kay Kasaya kinabukasan at may dala pa siyang 2 galong ice cream na favorite ni Kasaya. Hindi na ba talaga mauulit yan? Tama na ito nangyari sa akin at baka hindi ko nakayanin sa susunod kung mangyari man ulit ito. Oo nga, kaya na sorry na. Hay, oo na. Tutal, may dala ka namang ice cream kaya pinapatawad na kita. Napastraight naman ng tayo si Kasaya at animoy kiti-kiti na kinikilig pa na marinig niya ang busina galing sa labas.
Teka, para kang ando dyan. Ano meron at parang kilig na kilig ka naman dyan ha? Hindi ba ako alam ha? Che, sa susunod ko na ikukwento sa'yo lahat. Bahala ka na dyan sa buhay mo. Mauna na ako sa'yo ha, babush! Paalam ni Kasaya bago siya sumakay sa sasakyang nakaparada sa harap ng bahay niya. Hi, Miss Beautiful. Bugad ito kay Kasaya pagkasakay nito ng kanyang sasakyan. Hi, Mr. Handsome. Sagot naman ni Kasaya dito bago ito bigyan ng isang matamis na halik sa labi. Hi, ang sarap namang mabuhay kung ganito lagi ang breakfast. Isa pa nga, Hirit pa nito kay Kasaya. Kaya nakatanggap naman siya ng hampas dito. Che, isa lang si isang araw. At baka makahiligan mo. Sige ka. ayos lang. Kung galing naman sa'yo, why not? Sabi nito sabay kindat. Kaya napuno naman ng tawanan ang loob ng sasakyan ni Miguel. Anyway, saan naman tayo pupunta ngayon, Secret? Hindi mo ako binigyan ng kiss eh. Okay, it's a secret then. Drive! Yes, ma'am. Sagot naman nito kay Kasaya, kaya nagtawanan na naman ang dalawa bago umalis. Maraming pagsubok ang dumadaan sa buhay natin na hindi natin namamalayang gumagawa ng paraan para mapalapit at makakilala tayo ng taong bubuo sa pagkatao natin. Mahirap man ang dadanasin, ngunit sa huli naman ay matitikman naman natin ang tunay na sarap na iyong malalasap kasama ang taong nakatuwang mo sa pagguhit ng mga bagong memoryang mababaon mo hanggang sa pagtanda. Ang kwento ni Kasaya at Miguel ay ang nagpapatunay na hindi hadlang ang mga pagsubok sa buhay. Bagkus, ito ang ginawa nilang pundasyon sa buhay para pagsumikapan pa ang mga susunod na bukas. Kaya huwag kang susuko kung nagkamali ka man ngayon dahil ito ang magtuturo sa iyo na landas na tatahakin mo patungo sa magandang buhay. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!